umaga po sa bawat isa. Okay, so ito yung topic natin, with grace, rewrite our story. May kanya-kanya tayong mga istorya sa buhay. Tama? May mga kanya-kanya tayong kwento patungkol sa ating buhay. Yung iba talagang nakakatawa. Nakakatawa yung mga kwento nila sa buhay. At yung iba naman, malungkot. Malungkot. Pero dahil nga sa biyaya, sa verse natin dito, sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. And then, ito pa yung verse na isa, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Bago yan, tayo po ay managlit na manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mga oras na ito. Maraming salamat muli na kami po ay nagkatipon-tipon upang sambahin ang iyong dakilang pangalan at upang pag-aralan ng iyong mga salita. Maraming salamat Panginoon sa iyong mga anak na patuloy mong ginabayan upang makarito Panginoon upang takilahin ang iyong dakilang pangalan. Maging sa iyong abang lingkod na gagamitin mo, itago mo po siya Panginoon sa kanyang mga kahinaan upang ang iyong mga salita ay patuloy na manahan sa bawat buhay po namin at hindi po siya mag-rely sa kanyang kaisipan tayo. Kaya po patuloy mapapurihan sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Sabi ni Apostol Pablo, doon sa ating binasa unang-una, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Itong versikulo na ito ay talagang hindi na bago sa bawat isa sa atin, because ito ay lagi na lang memory verse. Ang iba, memorize na ito. Ang iba naman ay talagang kung walang-wala ng memory verse, ay talaga yung lagi na lang na sinasambit ng ating mga labi. So, isa sa pinaka-paborito ko ito. And then sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Take note po, sabi niya, if you are, sabi niya, in Christ. If any man be in Christ, ibig sabihin, kung ikaw ay kay Kristo na. Ibig sabihin, nanampalataya ka na. Okay po? Sabi niya, ang biyaya ng Diyos, isinusulat ulit ang iyong kwento ng buhay. So, marami tayong kwento, sabi ko nga kanina, may mga kwento tayo, si Pastor Julian, may kwento yan. Diba? Na talagang hindi niya manilimutan sa kanyang sarili. Ako magano'n din. May kwento ako na hindi ko manilimutan. Diba? May kanya-kanya tayong kwento noong una. Na kung saan na hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Na kung saan na hindi pa natin nasisimulan na makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit nung tayo ay nanampalataya na sa ating Panginoon, tayo na ngayon ay binago ng Diyos. Okay? Binago na tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At doon natin makikita na yung kamatayan na yon na nagbigay sa atin. Okay? Nagbigay sa atin ng kaligtasan at ng banal na buhay. Na kung saan na yung pag-asa ng buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Okay po? So sabi niya dito, if any man, if any man in Christ is a new creature, all things are passed away. Lahat ng bagay, lahat ng dati mong pagkatao, kalimutan mo na. Dahil nga isinusulat ni Lord, okay, yung nating bagong pagkatao, bagong kwento ng buhay mo. Okay? Mayroon yung kwento, sabi ko kanina, pero yung bagong pagkatao, bagong Kristiyano, bagong kwento ng buhay mo bilang isang Kristiyano. Ano yun? Diba? Take note, diba? Sabi ng Panginoon sa Revelation, na lahat na dapat na mananampalataya, dapat nakasulat, nakaukit, na sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Diba? Lahat ng mananampalataya. So, ibig sabihin, lahat ng mananampalataya na naniniwala sa ating Panginoon in the dispensation of grace na kung saan na dapat nakasulat na, sigurado ka na. Ang tanong mo, naisulat na nga ba ang pangalan natin? Baka mamaya hanap doon yung no? Walang Yuji dito.
Walang Pastor Joji dito. Walang Joji dito. Baka tulong po, sir. Meron dyan. Baka out-guess na lang ako, sir. Walang gano'n. Di ba, pag sinulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay, wala nang siman ang makakabura nito. Kaya nga dapat siguraduhin natin yung kaligtasan meron tayo. Kasi sinusulat pa yun ng Panginoon. Di ba? Nung ikay na pala tayo, ito na. Meron kang ginawang mabuti para sa akin, nag-outreach ka. Okay, last one. No. Last one. Ito na yung reward mo. Last one. Ilan din, nag-satisfy ka hindi na, okay, last po. Sabi ni Lord. Diba? May mga ganun pa na, no? Kasi binibigyan tayo ng reward ng Panginoon accordance sa ating mga ginagawa para sa kanyang gawain. Ang tanong ko, ginagawa ba natin yung plano ng Panginoon? Ano isusulat? Baka mamaya hanggang introduction lang. Ito si Pastor Joji ganito. Introduction niya, pumunta dun sa outreach. Hindi na bumalik, hanggang introduction lang. So pagdating ng panahon, oh, Lord, kinausap si Lord. Bakit ko na yung bahay ko, poste na lang. Yung poste, hindi pa tapos, kalahati lang. Ay paano? Introduction lang yung natapos mo. Di ba? Isinusulat ko yung mga ginagawa. Yung story ng buhay mo. Kaso, hindi ko natapos-tapos. Yung pagsusulat, ay wala ka pang ginawa. Wala ka nang ginawa. Di ba? So, ano nga ba ang kahalagaan ng biyaya? Bakit nga ba ito ng Panginoon isinusulat? Sabi niya, grace can change our life with a new perspective. Pinapalitan ng biyaya yung ating buhay. Okay? Binabago ng Panginoon sa pamagitan ng biyaya yung ating mga perspective. Ano ba yun? Ito yung una. Sa Romans chapter 12, 1 and 2, grace change our manner of living. So, doon pala isinusulat ng Panginoon, pinapalitan pala sa pamagitan ng ating pamumuhay. Ng ating pamumuhay na kung saan na dapat yung pamumuhay ay nakakalugod-lugod sa ating Panginoon. Mahirap naman kung sabihin mo, ako'y Kristiyano, ngunit yung buhay mo hindi nakikita bilang isang Kristiyano. Di ba? Parang kanyan, napakahirap tanggapin na kung saan talagang masakit tanggapin sa ating mga mananampalataya. Lalo-lalo na kapag marami nakakakita sa'yo na kung saan na lagi kang tinitingnan kung ano yung mga mali mo. Hindi yung mga ginawa mo para sa kanila. Di ba? Ang biyaya ng Diyos pala ay pinapalitan yung binabago niya yung ating way na pamumuhay. Then, binabago niya rin sa pamamagitan ng biyaya yung ating mga pananaw sa buhay. Di ba? Yung pananaw mo dati, magsimba lang ako, okay na. Pumunta lang ako sa church, okay? Kahit nalita ako, okay lang. Sabi niya dito, binabago ng Panginoon yung ating mga pananaw sa buhay. Vision na kung saan lahat ng pananaw mo dapat angkop doon sa layunin at sa kaisipan ng ating Panginoon. Ano ba yung kaisipan ng Panginoon? Ay, kailangan hindi ako malate. Kami nalate kanina. Nag-chat naman ako kay Pastor. Pastor, malilate pa ako ng konti. Konti lang. At least nag-chat ako. So, hindi pa rin exempted. Kailangan late pa rin yun. So, konti lang. Late pa rin. So, sabi niya, binabago yung ating pananaw. Ano ba yung pananaw na meron ka ngayon? Mga kapatid. Baka mamaya yung pananaw mo hindi na isulat ni Lord. Doon, pagdating ng araw. Diba? Ano ba yung pananaw ko ba? Diba? Minsan yung mga pananaw natin is nagiging hadlang sa layunin ni Lord. Minsan yung pananaw natin, okay lang, basta mga pagsimpa ko, mga pag-serve ako sa Panginoon, okay na yun. Tapos na doon. Ganun minsan. Karamihan. Ganun na nangyayari. Na kung saan ang gusto ng Panginoon, hindi lang na pumunta ka sa church, hindi lang na nandun ka, hindi lang na nakikipag-share ka, kundi gawin mo lahat. Pati yung buhay mo. Diba? Ibigay mo yan para kay Lord. Pananaw, yung kaisipan natin na dapat hindi lang ako ganito, hindi ako magiging stagnant, kundi magiging fruitful ako spiritually. Grabe, yun yung mga pananaw na dapat sana magampanan at maawil natin. Then,
Grace can change our plan. Mga plano sa buhay. Kailangan, ito sa mga plano, sabi ni Pastor Bermiho nun sa amin, sabi niya, dapat dalawa yung plano. Yung plan A, ito yung unang-unang pinaka-vision mo, yung pinaka-iniisip mo na talaga dapat itong gagawin. Dapat bago ka mag-create ng plano, alam mo dapat kung ano yung mga kainaan at kung ano yung kaklakasan nito. Para bandang uli, hindi ka masasaktan. Sabi ni Pastor na sa amin. At kapag nagkaroon ng aberya sa plan A, meron nga plan B. Yung plan B na yun, ito yung sasalo doon sa plan A. Na kung saan, hindi mo nagampanan ng totally, yung plan A sa plan B, yun, itatama mo na kung ano yung mga nagawa mo, hindi maganda doon sa plan A. Mga plano, lalo-lalo na sa ministry. Diba? Minsan, parang ganito sa church, labas tayo, outing tayo, punta tayo ng Cagayan. Plano, aabot na ng ilang years. Yung plano. Buti na, nakulayan yung ating ginadyawan. Diba? Nakasama pa kami ni JD. Minsan, sige, puro plano. Sabi nga nila, ano ba yung besh? Puro plano lang, walang kulay. Minsan ganun walang kulay. Dapat, pag trinalo, automatic, nagampanan natin yan. Kasi sabi ng Panginoon, mahirap na pag nangako tayo sa ating Panginoon, dapat tuparin kung ano man yung pinangako. Diba? Kasi kung hindi mo kayang tuparin yung mga bagay, sabi ni Pastor Rooney, kung hindi mo kayang tuparin yung mga pinangako mo sa Diyos, huwag ka na lang mangako. Diba? Biblical din yun. Minsan, sa ating mga partner, nangako tayo, uwi ako ng maaga. May work uwi tayo maaga, talabas tayo. Pag uwi mo, alas 7 na, tulog na yung dalawa. Okay? Yung pangako na bali. Pero ang Panginoon, kapag sa Panginoon ka nangako, kailangan uuwi ka. Gagampanan mo yung gawain. Kasi isinusulat ng Diyos kung ano yung ginawa. Minsan, yung paglilingkod minsan, okay na yan. Hanggang okay na yan. Desire to serve God. Dapat pinaintig mo pa. Palalimin pa yung paglilingkod. Natutuwa nga ako sa mga kapatiran dito, na dati, yung iba walang verse, o sunod na Sunday ka ba, nakahanda na ng verse. Diba? Minsan, yung iba, babasahin. Okay lang yun. At least, mayroon sila. Sabi niya, grace depend our connection to God. Pares lang din. Yung connection mo sa Lord. Huwag mong patayin. Huwag mong putulin. Yung connection sa Lord. Nung ikaw'y naging Kristiyano, mayroon ka na rin sariling istorya. Di ba? Sabi niya, war stories and to testimony. Naging testimony yung mga dating mga bagay na yung ginagawa dati, naging testimony mo na lang nung ikaw'y naging Kristiyano. Di ba? Good testimony. Kaya nga sabi ni, for example, meron isang pastor, sabi niya, meron siya naging kaaway. Kaya hindi naman naging kaaway, lagi siyang binubuli. Pinagbibintangan ng kung ano. Tapos, 3 years niya tiniis yung pambubuli sa kanya. Doon sa tuda. Nagkakaroon ng tricycle driver lang ito Meron isang kasama siya doon na tricycle driver. Na grabe yung pambubuli sa kanya. Lahat, binibintang siya, magnakaw. Pastor ito. Magnakaw ng kuhan, mga chicharon, o ano bang yung mga yan. Ganun yung sinabi. Mabuong. Pag wala namang katotohanan pala. Tapos, one time, yung time na punto na kung saan na talagang grabe na yung nagiging worse na yung mamubuli sa kanya na talagang time na attempt na siya na hihitira ng buhay, yung mag-away na sila, nagbunot na ng project yung katalim. Tapos may bangko pa. Sabi niya, sakto naman, yung pastor, hindi naman sinasadya siguro. Yung pastor, nakahawak ng kutsilyo at meron suong binabalatan. Nakipag-away yung lalaki sa kanya, inahamon siya, may kutsilyo. So, nandilim yung paningin ng pastor, hindi na control. Ayun. Nag-away sila, pero hindi naman nagkatamaan. Nagkabulan naman. Sabi niya, nakakatakot.
Pero sabi ko, naisip ko yun, no, uuwi ako sa bahay. Nga kwento niya, nung umuwi ako sa bahay, grabe, yung testimony yung magiging problema doon. Isang pastor. Nag-abuan ng isa. Ganito, inawa niya. Testimony ang magiging problema. Pero, yung testimony, huwag na natin ito lang. Diba? Yung mga ganun pa. Diba? Sabi nga, word story ito, testimony. Yung mga bagay na hindi maganda na nangyari sa buhay natin, huwag na natin balikan yun, pagkos, gampanan na natin yung bilang sa mananampalataya, magiging good memory na lang natin yun. Mananampalataya. Kung hindi ako nananampalataya ngayon, sigurado, wala na ako doon. Parang ganun ba? Kahit sa akin na lang. Word story. Nangyari. Hanggang good testimony. Ating pasaway. Naging pastor. Pasaway pa rin. Makulit lang ko. Diba? Sa lahat may kanya-kanya tayong testimony. Huwag yung sirahin. Huwag natin sirahin. Pagkos, lalo pa natin paigtingin. Kasi tinatransform yan. Sabi nga doon sa binasa natin kasi niya, lahat ng nakay Kristo na bago ka na, huwag ka nang bumalik doon. Huwag ka nang bumalik sa dati mong pagkatao. Bago ka nang nilalang. So, kampanan mo na yung pagiging bago. Parang gano'n lang yan eh. Yung kausuotan natin na gustong-gusto natin, pag bagong-bago. Ano nga susuotin mo pa yung mga bago, yung mga luma na ng damit mo? Siyempre yung bago na. Glass na eh. Di ba sinasabi itong damit ko, bago. Dati na to. Then, sabi niya sa Acts chapter 9 verse 1, ito na yung good example natin sa Apostle Pablo. Di ba? Sa Acts chapter 9, conversion of Apostle Paul ito. Tama? Sa Apostle Paul, nung hindi pa siya naging Apostle, persecutor po siya, Saul. Sa chapter 8, di ba kasama siya ng pagbato kay Stephen, the Holy Ghost. Kung saan kasama siya pa yung muna ng bato. Doon sa banal na espiritu na ginamit si Stephen. Bagos, nung tayo na sa Acts chapter 9, nung siya ay humingi na ng letter doon sa kanyang kupunan, nausigi niya yung mga Kristyano sa Damascus. Ano nangyari? Meron siya nakita na isa napakagandang puno na nagigiyak. Ay, hindi naman nasusunod. Tinawag siya. Saulo, bakit po ako inuusig? Diba? The word story of Apostle Paul, siya yun ang muna na nagbabato at inuusig niya ang mga Kristyano. Inuusig niya. Hanggang siya naging good testimony. Bakit? Siya yung ginamit ni Diyos para ibahagi ang salita ng Panginoon in the dispensation of grace. Di ba? Na ngayon, ay pinag-aaralan natin. Lesson to everyone, sabi niya, and inspiration to everyone. Then, an encouragement to everyone. Ito ba yun? Our story can be a lesson to everyone. Ako sa mga naging lesson po natin ito. Di ba? Yung kanyang testimony, yung story ng buhay niya, grabe. Sabi niya nga, I am the chief sinner. Ibig sabihin siya, pinakamakasalanan nung hindi pa siya nanampalataya. Ngunit nung siya nanampalataya na, naging lesson po ito, naging inspirasyon. Ito, yung mabubuting ginawa niya para sa Panginoon. Diba? At naging encouragement sa bawat isa sa atin na pag-aralan, lalo na yung kanyang mga ginawa at isinulat ng mga libro sa Book of the Bible. Diba? Romans hanggang Philemon, yan ang sinulat ni Apostol Pablo, na patuloy natin pinag-aaralan, naging inspiration po natin ito, naging encouragement sa bawat isa sa atin ito, na saan, basahin, pag-aralan, yun ang mga salita niya. Diba? At pa-share din sa inyo. Ang lahat ng bagay na yan, na ginawa ni Apostol Pablo, nakasulat yon sa ating Panginoon. At maganda din sa amin. Lahat na ginawa natin para sa Panginoon is nakasulat yun. Grace can drop our stone. Diba? Ipinababa niya yung ating mga problema, kahirapan. Diba? Yung mga pasanin natin, sabi ng Grace, lessen the weight of our burden. Yung mga pasanin natin. Diba? Minsan, hirap na tayo sa ating buhay. Although kahit naman, saan tayo aspeto ng buhay natin. Mahirap. Pero sabi ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos, okay?
lahat ng kahirapan, our burden, okay, magiging magaan ito sa pamagitan. Then grace given us the joy amidst of our heavy stone in life. Sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa atin, dahil na naunawaan mo na, bilang isang mananampalataya, kahit na mayroong kang problema o mga bagay na kung saan nakakalungkot man, mga pasanin sa buhay, pagkos nagkakaroon ka pa rin ng kagalakan sa buhay. Bakit? Alam mo kung sino yung nagpapasan nito? Si Lord. At alam mo kung sino ang gumagabay sa iyo. Diba? Si Lord. Kaya nga, mayroon tayong patuloy na verse dyan. Lagi pag-memorize natin lagi. I can do all things through Christ strengthened me. Siya yung nagpapalakas sa iyo. Siya yung lagi nagpapalakas sa bawat isa natin. Kapag tayo nangihina. At sa tayo na yun, ikaw yung nangihina at naging malakas ka sa pamagitan ng mga salita niya. Diba? May kaunti yun. May reward yun para sa Panginoon. Diba? Kapag tagumpayin mo lahat ng problems, hindi ka more sa Panginoon. Grace gives us hope. Ang biyaya ng Diyos nagbibigay sa atin ng pag-asa. Di ba? Si Lord ay ang biyaya mismo na nagbigay ng pag-asa. Jesus Christ, masabi ko siya mismo ang biyaya. Na kung saan, kung wala si Jesus Christ, wala tayong kaligtasan na natamo sa araw, sa oras na ito. Sa mga panahon na tayo tumanggap sa Kanya. Di ba? Siya nagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kaya yung pag-asa na yun, huwag mo sayangin. Sa madaling salita, lahat ng bagay na ating napag-aralan, lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, hindi malirit yan. Walang hangganan. So, kaya ang dapat natin gawin, habang may lakas pa tayo, habang mayroon pa tayong ibibigay para sa Panginoon na kalakasan o anumang bagay dyan, gampanan mo na. Ibigay mo na. Dahil habang buhay, tayo, magpagamit tayo sa ating Panginoon. Dahil lahat ng bagay na ating ginawa para sa Panginoon, nakasulat po ito doon sa ating Panginoon. Nakabase ito kung ano yung ginawa natin sa Kanya. Kaya pagdating doon, kaya may reward ang lahat ng bagay na ating ginagawa sa Kanya. Kaya sabi ko nga, lahat sa pamagitan ng biyaya, isinusulat niya ang ating mga bagong istorya. Ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, isinusulat niya tayo. Lahat ng buhay mo, isinusulat niya kung ano mga nangyayari sa'yo. Okay? Pagdating ng panahon, kasama-sama tayo, makikita mo kung ano yung mga nagawa mo para sa Panginoon. At kung ano na yung mga. Nasa atin lang yan, ano? Kung paano natin ito gampanan. So sana, meron po tayong natutunan sa oras na ito na kung saan yung pagiging bilang isang mananampalataya is na dapat ugaliin natin. Lahat ng ating ginagawa is kaakibat yung kalooban ng Panginoon. With grace, write our story. Kailangan natin gampanan yung responsibilidad na meron ka. At meron tayo. Okay po, let's pray. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Muli kami patuloy na nagpapasalamat sa iyong mga salita na patuloy nagre-remind sa bawat isa sa amin. Ako saan huwag kami maghina, panghinaan ang loob ng lahat sa paglilingkod ka. Dahil alam po namin Panginoon na iyong pangako kapag kami gumawa ng kaparaanan para sa iyong mga gawain, sa ikalalago na iyong gawain, mayroong pong putong na kung saan na kami po yung makakanggap. Lord, maraming salamat sa bawat isa na narito at nakinig sa iyong mga salita. At nawa, yung mga salita, hindi po ito'y masayang, kundi na-apply po namin ito sa aming pangaraw-araw. Kami po ito tayo nagpapasalamat. So we pray. Amen.